Tinatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at mga commander ng Armed Forces of the Philippines na i-reconfigure o baguhin at pag-ibayuhin ang mga diskarte nito sa iba't ibang bantang pansiguridad sa bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., yan ang pangunahing direktiba ng kanilang Commander-in-Chief matapos sumama sa 2023 Year-End Command Conference ng Kasundaluhan na ginanap sa Campo Aguinaldo kahapon ng umaga. Sabi ni Brawner, bagamat hindi naman dismayado sa kanilang performance noong nakaraang taon, pinag-iisip pa rin sila ng presidente ng umano'y innovative ways para tutukan ang communist terrorist at local terror groups, mga kalamidad at mga problema sa West Philippine Sea. Sa kabila ng presensyang ito ni PBBM, hindi naman natalakay sa pulong ang isyu ng destabilisasyon kahit sa personal na usapan ni Brawner at ng presidente. Gayunpaman, ipinalala pa rin umano niya sa mga commander na manatiling nagkakaisa at binigyang din na hindi na kailangan ng loyalty check para sa kanilang hanay. Ang nabanggit po ng ating Pangulo is that just like with the past announcements that he made during his speeches, he said that we needed to reconfigure our approaches to dealing with the different threat groups. Samantala, ipinakilala na ang bagong tagapagsalita ng AFP kapalit ni Colonel Medel Aguilar na siya namang mananatiling Deputy Chief ng Civil Relations Group. Ito ay sa katauhan ng lady official na si Colonel Francel Bernadette Padilla Taborlupa, naging finalist sa Cybersecurity Woman of the Year 2023. Siya ay kilalang cybersecurity expert, naging commander ng 7th Signal Battalion ng Army, nagtrabaho sa Army Management Information Center at naging bahagi ng Presidential Communications Electronics Information System Battalion kung saan siya nagsanay para maging ethical hacker. Nagtapos si Padilla Taborlupa ng kursong management bago sumabak sa Philippine Military Academy at naging bahagi ng Sanghaya Class of 2000. Ayon na rin sa kanya, magiging bahagi ng role niya bilang tagapagsalita ng AFP ang i-address ang cybersecurity concerns bilang isa sa mga banta ngayon sa seguridad ng bansa ay ang cyber threat, gaya ng hacking sa mga website at cyber domain ng pamahalaan. In my case, I'll continue with that, giving you the required information necessary in order for us to work hand in hand in the accomplishment of the vision. In terms of the cybersecurity, it's good because it's sort of a buzzword at this point, no? It's really very heavy on technology, and my background in cybersecurity would greatly help also in the new, the out-of-the-box things that we're going to be doing moving forward in terms of the guidance of the President. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.